Again, welcome back sa ating Talahib channel. Ang pag-aaralan natin ngayon mga Kaps ay kung paano gamitin ito nakita nyo na sa screen, MT4. Ang mga ano ba yun? Lumabas ba yun? Ito mga Kaps, yung MT4 ko, hindi, yung dati ko na lang, na MT4 kasi ang gulo-gulo na ng screen ko. Ito na lang dati kong gamitin. Demo account ko pa rin ito, mga Kaps, tingnan mo, oh. Ito. Although mga Kaps, ang tinuro ko sa inyo yun sa isang broker, di ba? Ito naman kasi, tulad nga ng sabi ko ito yung naka-open na MT4 sa laptop ko. So, ito na lang gamitin natin. Demo naman ito, oh. HF, Hack Forex ito mga paps. Okay, demo account, okay. Kasi nag-demo-demo rin ako kahit na tumigil na ako ng live para, alam mo naman mga caps, yung mga senior, pag isang araw na hindi man makakalimutin din ba. So, ito mga caps ha. Saan ba tayo magsimula ha? Okay. Paano ba? Paano gamitin na lang muna mga kaps ha. Next video ko pa kayo mga kaps tuturuan how to trade ha. Hindi sa video na ito. Kung paano lang gamitin itong MT4. Okay. Una, syempre pag mga kaps, wag nyo nang intindihin ito. Kasi ako'y nagmo-monitor ako dito ko. Isa pa yan, kaya binubuksan ko itong MT4 ko mga kaps. Ako'y may minomonitor na crypto. Ito na, nakita nyo mga kaps. Oh, Bitcoin, USD, tapos ito Ethereum, ito XRP. Meron lang akong, minomonitor ko lang yan mga kaps ha. At hindi ito candlestick ang ginagamit ko. Kasi, ito tinatawag na isang indicator ng high Kanashi. Wag nyo nang intindihin yan mga kaps ha. Okay, balik tayo. Wag nyo nang intindihin itong mga naka-ano na yan. Okay? So, hindi ko pwede isara yan mga kaps ha. Kasi minomonitor ko nga yan. Okay. Ang una mga Kap, siyempre naka-open na, ano? Open na yung ano nyo. Assuming ha, naka-open na yung MT4 ninyo. So, siyempre, ang una, mamimili kayo, ano bang i-trade ko? Okay. So, halimbawa mga Kaps, ang napili mo ay ito. Hilipin natin kasi ito, kung iurong natin itong mga Kaps, pwede. Yan, yun, makikita, hinurong ko na. Ganun lang mga kaps, nakita nyo paano ko inurong. Ito lang ha, ayan, ayan, kita nyo, yan. Ayun, yun, ayan, dandali, yan. Ay, yun. Wag ganyan. Kung gusto mong palakihin yung chart window, kung ano naman, gusto makita yung market watch, ito, buo, yan, ganyan, okay, nakita na natin. So, halimbawa mga caps, ang una nating, gusto nating i-trade ay Euro USD. Oh. So, mga caps, ang gawin ng yung kurso nandiyan na ha. I-click natin itong Euro USD, right click, ha, right click. Yon. Yan na. Meron dito. Ang pipindutin natin ngayon itong chart window. Yan. Okay. Yan na. Tapos mapapansin natin dito sa baba, mga caps, nandiyan na siya, oh, Euro USD. Tapos, naka-default siya sa H1. Itong H1, yung time P, yung period, ha, yung time frame natin. Dito makikita yung mga time frame, Oh, yung ito ng Euro USD, mapapansin natin, naka-highlight siya, di ba, sa H1 siya. Ito 1 minute, yan, M1. Ito 5 minutes, M5. Ito 15 minutes, 30 minutes, 4 hours. Ito 1 day. Ito 1 week. Ito 1 month. Yan. Okay. Tapos, halimbawa mag-open tayo mga caps ng dalawa ha. Yung isa, kabaliktaran ha, yung USD naman ang unang, yung base currency, di ba? Napag-aralan natin mga caps yung base at saka yung quote. Ito ang base currency niya ay euro. Counter or yung quote currency is USD. Kukuha naman tayo mga caps ng, nauubo ako mga caps. Ang base niya ay USD, yung ito. Piliin natin itong mga caps, itong USD CAD ha. Kasi bakit ko pinili itong mga caps? Kasi para may continuation itong December 3 ngayon mga caps. Bukas kasi Friday. Gusto kong i-record na rin bukas yung ituturo ko sa inyong
later on, may tuturo kasi ako sa inyo later on tungkol sa non-farm payroll na nangyayari lang yan every first Friday ng month para kasi kung hindi ako mag-record bukas, sa isang buwan na naman, next month na naman. Once a month lang kasi yan, every first Friday ng buwan, yung tinatawag na non-farm payroll. Maano nyo rin yan. Kaya ito buksan ko na rin mga kaps ha, yung USD Canadian dollar ha, dalawa. Okay, right click. Click chart window. Ubo ako mga kaps. Okay, now. Mapapansin niyo mga kaps, ito na, nandito na yung ilipat ko lang dito sa unahan mga kaps. Ang paglipat lang kasi mapapansin niyo mga kaps, yung crypto ko ang nandito. Ang paglipat lang, idadrag lang natin. Halimbawa itong Euro USD, gusto ko mapunta dito, ha? I-drag lang natin mga kaps. Bitbitin lang natin. Ayan o. Left click and drag lang. Lagay, pwesto mo dyan. O, yan na. Tapos itong USD CAD, ipwesto rin natin kasi yan ang ating tatrabahuin. Yan. Yan. Okay. Tabi-tabi lang yung iba. Now, mapapansin niyo mga kaps, hindi niyo maintindihan, di ba? Tapos, kung gusto niyo malaman kung ano talaga ang itsura nito, di ba? Sabi ko, ito ang zoom. Itong plus, zoom, palakihin. Itong minus, paliitin. So, i-try natin pindutin ito. Ito sa euro muna, euro. Yan. I-zoom natin yan kung ano itsura niyan. O, ganyan lang yan siya. Naka-default siya sa ganyan mga caps. Hindi siya candle, ha? Yan, hindi siya candle. Tapos may mga grid pa siya, 'di ba? Parang ako naguguluhan kasi mga caps ng ganyan. Tinatanggal ko 'yan. Sa una, palitan muna natin ng candle ito. So para mapalitan ng candle ay pindutin natin saan yung kandila dito. Ayun, ito mga caps ang candle. Pindutin lang natin yan. Oh, candle na siya. At sobra namang laki mga caps, baka pwedeng paliitin natin ng konti ha. Paliitin natin. Itong minus, yan. Zoom out. Yan. Okay, maliit naman masyado. Okay. Ganon din sa USD CAD. O, pindutin natin yan. Tapos, pindutin natin kasi pareho lang yan. Pindutin natin itong candle para maging candle siya. Yun. Candle na yan mga caps. Hindi natin makita. Kaya i-zoom in natin. Palakihin natin ng konti. Yun. Para makita. Lakihan pa natin ng konti. Yan. Pero pwede na siguro yan mga caps. Ano? Okay. Yan. Okay. Now, para maluminis ang chart window natin mga caps, tanggalin natin tong grid ha. Ayun mga ganyan. Ako naguguluhan kasi lalo pa later on, mag-practice na kayo ng ng mga indicator. Ay naku, magiging magulo na ito, maglabo-labo na ito. So tanggalin natin. Pagtanggal ng grid na ito, yung mga square na yan mga caps, right click lang anywhere dito. Right click ha, right click. Yan. Tapos ayun, hanapin natin itong grid. Yan. Click lang natin to. Yun, wala na siya. Di luminis. Tapos yung USD card, ganun din. Tanggalin natin yung niyan. Right click. Tapos yung grid. Yun, grid. Okay, yan na. Malinis na siya. Tapos, balik tayo sa euro. Okay. Mga caps, nakita nyo, ganyan ang itsura. Hindi natin alam kung saan ang dulo. Iurong natin ng pagganyan mga caps. Pwede naman natin i-drag lang itong screen, iurong ng ganyan, di ba? Pero mas maganda yung ito na lang pindutin natin mga caps. Ito, ayan. Yan, para shift end of the chart from, nawala na. From the right border. Ipindutin lang natin yan. Yun, urong na. At least alam natin, ito ang dulo, di ba? Ganun din yung USD CAD. USD, Canadian dollar, ito ha. Ay, oo nga pala mga caps, hindi ko pala kayo nasabihan paano. Sa currency pair pala, sa mga currency pair, o sa currency, tulad nitong Euro USD, sorry mga caps, nakalimutan ko. Lola na kasi, pasensya na. Itong Euro USD, ito, Euro, yung Euro muna. Ang symbol ng currency mga caps, halimbawa itong Euro, ang first two letters niyan, that represents yan ang yung abbreviation ng country. Europe, EU, di ba? Tapos yung last letter, yung R, ay exception pala itong Euro talaga siya.
Dito na ito sa kasi may mga exception mga Kaps tulad ng yung CHF. 'Di ba CHF, ay ang CH hindi actually yung CHF, Swiss franc yun, medyo nag-deviate siya sa rule. Pero generally mga Kaps, dito tayo sa MarketWatch, Generally, yung first two letters, halimbawa itong GBP, yung GB, that represents, yan yung symbol ng country, Great Britain, di ba? Great Britain, tapos yung pera nila, ang symbol ng pera ay pound, di ba? Yon. Kaya GBP. Ganon din sa US dollar kasi ang United States, US, di ba? Ang pera nila, dollar, USD. Ganon din sa Japan ito, di ba? GPY. Ang abbreviation ng Japan, GP. Tapos ang kanilang pera, yen. Sa Philippines din, mga Kaps, di ba? PHP. Kasi ang abbreviation ng Philippines, PH. Ang abbreviation ng pera natin, peso, di ba? PHP, hanap pa tayo. Ito, Australian. Australian dan, AU, dollar. Dollar. Tapos ito namang NZD, New Zealand ito. New Zealand, tapos dollar din. New Zealand dollar. Yun, ano pa? Saan pa ba tayo? Basta mga ganun ka, mga Kaps, May mga exception nga lang yan. May mga exception yan. So, yun na. Sana tayo, mga Kaps? Sa USD, okay, USD, tingnan natin. Iurong din natin, mga Kaps, ito, balikan tayo. Ito, click natin. Ito, mayroong, ayan, itong mayroong ganyan. Yan, tandaan nyo na lang, mga Kaps, para maurong siya. Yon. Tapos, mga Kaps, mapapansin nyo, sinadya ko po talaga na opposite yung inopen natin na chart. Pansinin nyo, itong Euro, USD, ang ibig lang sabihin, ang base niya ay Euro. Ang trend niya, pag ito'y pataas, ang ibig sabihin, Euro ay ang dominant na paakyat. Tumataas ang value ng euro. Yan. Pagdating naman dito sa USD, ito naman yung nagre-represent ito na sa US dollar. Pag makikita natin ito pababa, ang ibig sabihin, US dollar ang bumababa, ha? Hindi ang ibig sabihin, yun kasi ito ang base Basta yung chart, kung ano yun ang nagrepresent ng base na currency. So itong chart na ito ay nagbe-base yan sa yung base, yung euro. Hindi ako marunong magturo, mga Kaps. Pasensya na kayo. Pinipilit talagang, at least sana may maintindihan kayo, ha? Yun. At pangalawa, pansinin yung mga Kaps. Ito euro, USD, ang ibig sabihin paakyat, di ba? Uptrend ang euro. Ang ibig lang sabihin, pag uptrend ang euro, ang counter niya, USD, ang ibig sabihin niyan, bagsak ang US dollar. Na kung mako-confirm natin dito, isa lang yan mako-confirm natin sa USD CAD. O, di ba? US bagsak talaga siya. Kaya dito natin makikita, later on makikita nyo paano maglaro yung mga currency mga pairs, mga caps. So, sinadya ko yan para later on magagamit natin yan. Okay? Tapos ito ngayon, H1. Ang ibig sabihin, dito sa euro, H1. Ang ibig lang sabihin mga Kaps, pag ang time frame natin, time frame ba? Yung period natin, yung period natin ay H1, meaning, tulad ng nasabi ko dati, ang each candle represents 1 hour. So, ang kandila na ito, 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 hour, ganyan. Kung pindutin naman natin yung M5, yan, ang ibig lang sabihin yan, each candle represents 5 minutes. 5 minutes lang. Kaya kung 5 minutes, ilang minutes sa isang oras? Excuse me. 60 minutes. So, divided by 5. So, dito, magka-count ka yung 1 hour niya, di ba? So, balik tayo. Mag-H1 na lang M5. Sige, mag-M5 na lang tayo mga Kaps para kasi pag yung H1, hindi nyo masyadong ma-observe yung takbo ng kasi medyo mabagal Pag 5 minutes, lang, temo, galaw ng galaw, Samantalang dito sa H1, wala, hindi konting galaw kasi ang ibig lang sabihin, yung
1 hour na ito, iba ilang minutes 'yan, ilang 5 minutes 'yan, 'di ba, marami. Kaya, ah, i-change natin sa M5 mga caps, para mabilis. Oh, 'yan, naka M5 na. 'Yan, oh, 'di ba, ang bilis lang. Ang bilis magpalit, oh. Mamaya 5 minutes palit na naman 'yan siya. Okay. Next, ano pa ba mga caps? 'Yan, halimbawa 'yan na, ha. Ano pang ito naman mga caps, ito ay dito natin 'pag pinindot natin ito, left click, click natin, diyan ito yung mga indicators mga caps. Makikita natin may mga volume, may mga alligator, may trend. Dito sa mga trend na ito, may mga moving averages. Yan. Basta yung mga indicators nandiyan na. Yan. Pero saka na lang yan mga caps, kasi hindi pa nga tayo marunong mag-trade, Basta ayan, pag later on, marunong na kayo mag-trade at gusto niya nang gumamit ng mga indicators, para sa technical analysis, ay ito ayan yung may F plus na yan, ayan. Okay, may yung zoom na ano na natin. O i-practice natin itong mga caps ito. Yan ang sinasabi ko kanina, yan. Yan. Kinlik pag kinlik natin yan, ilalabas niya yung pwedeng magkasya diyan. So, pati yung BTC ko, dinisplay niya ito Euro USD, USD CAD, Ethereum, isara ko itong mga caps. Wala ito pakialam dito sa atin, ha? Ayan, yung mga ano ko lang yan. Tapos, kung halimbawa gusto nyo i-display itong dalawa, i-drag nyo lang mga caps. Tapos, palakihin, ganyan, ganyan. Palakihin siya. Kung gusto nyo talagang makita, i-compare nyo kung paano tatakbo yun. Ang ibig sabihin, habang pumapataas ito, bumabagsak naman ito. Kasi magkabaliktad nga. Okay? So, tara na lang muna natin mga caps yung i-hide na muna natin yung isa. Ito na lang muna lakihan natin yung euro, okay? Para makita natin. Basta ito mga caps yung mga period, time frame or ano. Yan. Ano pa ba? Ito yung new order naman. Pag nag-order mga caps, yun na yung mag-trade ka na. Dito itong pindutin mo. Yan. Yan. Yan ang lalabas. Order. Dito makikita yung mga caps yan. Euro USD, di ba yung ano natin? Euro USD. Tapos, anong volume? Mga caps, ang suggest ko, pag sabagay, pero dapat simula lang muna tayo sa 0.01, kahit na demo lang ito. Yan. Yan, 0.01, halimbawa ganyan. Stop loss, yan, diyan mo ita-type yung stop loss. Saka na yan, Diyan mo ita-type yung anong price doon ka mag-take profit, ganun. Tapos yun. Ito sa market execution, yan, dalawa yan. May market execution, yan, mayroong pending order. Pero sa next video na natin pag-usapan yan, mga caps, tapos dito kung mag-buy ka o mag-sell ka, yon. I-close muna natin ito mga caps. Yan. Yan ang isa sa pwede nating pindutin pagka mag-order tayo. At pwede rin dito, ito mga caps, kita nyo yan. Ayan, maliit na arrow na yan. Pwede niyang i-click nyo yan. Yan, makikita nyo may lumabas, di ba? Oh, may nakita ditong, yan, may sell, may buy. Pwede itong pindutin nyo kung mag-sell or buy kayo. At ito yung volume, pwede naman dito nyo rin palitan na. Yan. O, palitan nyo na dyan, burahin nyo lang. Yun. Halimbawa, subukan natin i-click mga caps. Halimbawa, mag-buy tayo, buy. Aray ko. So, nagpipindot na. Naka-headphone pala ako. Sorry. O, natanggalin muna natin yung ano na yan, mga caps. Makikita natin dito, nag-appear na yan siya dito mga caps. Oh, ayan. Oh. Nag-order tayo, pero wala tayong nilagay na ano. Kaya para sa akin mga caps, mas okay, mas maganda. Dapat nagsisimula mga caps, dito na lang tayo. Ayan, dyan Diyan tayo mag-order. Sara muna natin yan. At i-close ko muna ito mga caps, nag-appear na dito. Ayan, sara ko muna yan. Close yan kasi mauubos yung ating pera-pera ko, no? Okay. Ano pa ba? Okay. Ito, alam na natin. At saka ito, oo. Sa terminal later on mga caps, pagka sa next video natin yung makikita natin dito pag nag-trade na tayo. Tapos, okay. Ito mga caps, magagamit din natin.
Ito, halimbawa kasi may times mga Kaps na gusto mong tingnan talaga kung later on 'pag nagte-trade na gusto mong titingnan kung saan na yung ano, pumapantay. Magagamit natin itong horizontal line na ito, i-left click mo lang ito, 'yan, tapos i-carry mo. Kung halimbawa gusto mong tingnan kung hanggang saan na yung price, halimbawa gusto mong mag-take profit, halimbawa may order ka tapos gusto mong dito ka mag-take profit sa level na ito, i-click mo ulit siya, 'yan na. Makikita mo na, 'di ba? Kitang-kita na. Kasi magagamit natin ito 'pag maglagay na tayo ng kung saan tayo magte-take profit or saan tayo maglalagay ng stop loss. Tapos ito mga Kaps, hindi natin ma-delete pa 'yan. Para ma-delete natin 'yan, i-double click natin ito ha. Yan, para moving siya, para pwede natin siyang iurong-urong. Halimbawa, ito nag-set tayo ng take profit, mag-set din tayo ng stop loss, iurong-urong natin ito. At pwede nating sa ating keyboard, pwede nating i-delete. Pag okay na tayo, pag panggulo din naman yan, pwede nating i-delete yan. Ganon, ito yon ha, mga Kaps, ito. Tapos ito namang vertical, ganon din. I-click mo yan, left click, click mo yan. Tapos halimbawa, tingnan mo, itong mataas na ito. Halimbawa, gusto mong malaman kung anong araw ba ito. Yan, anong date. O yan. Yan, mga Kaps. Dito makita, 2020, ang labo ng mata ko, December 3, 10 o'clock. Dito yan, makikita. Yun pala, ang ganito, ang yan. Tapos, pwede mong silipin sa USD kung nangyayari naman doon. Ganun. At tulad din ng kanina sa horizontal, para ma-move mo siya, yung cursor mo dito, i-double click mo siya, yan, makikita mo yung may square na yan sa dulo-dulo, pwede naman na siyang i-drag. Urong-urong dito, urong doon, yan, ganyan, di ba? Magsilip-silip ka. I-delete na muna natin, mga Kaps. Pindutin lang yung delete sa keyboard, okay? Delete. Okay, ano pa? Tapos ito magagamit din natin itong mga Kaps. Halimbawa lang may order na tayong halimbawa mula dito, nag-take, gamitin natin uli ito ha. Ito, gamitin natin. Halimbawa nag-order tayo dito. Double click ko para mamaya magbura. Tapos maggawa pa tayo uli ng halimbawa dito tayo mag-take profit, halimbawa ganyan. Halimbawa lang ito mga Kaps ha, yan. Para malaman mo na kung ilang pips ito, pwede natin gamitin itong plus na ito mga Kaps. I-click natin ito, tapos yun, ayan. Dito, kung malaman mo, kung mula dito hanggang dito, kung ilang pips, ayan. I-hold mo lang, press yung mouse mo, ha, i-hold mo, press ng hold, tapos i-drag mo siya. Ayan, dyan, makikita mo yan. Ang ibig sabihin yan, 87 ba ito? 84 pips siya. Yan, lumampas wala. Mga 84 pips siya, yun, ang ano niya, mula doon. Tapos, ito, ang price niya ay, pag dito ka na, ang price niya ay yan, 12.21, 228, ganon. Yun. Okay, ano pa ba? Tatanggalin natin itong panggulo uli, ha? Tanggalin natin yung mga yan. Okay, ano pa ba mga Kaps? Halos yan na rin lang madalas gamitin eh. Yung order, yun lang eh. Okay, wala na. Mag-sample na lang tayo mga Kaps ng order ha. Okay, halimbawa ito, Euro USD. Kunwari lang ha mga Kaps, 5 minute ang ating time dito. So, nakita natin ito mga Kaps, ito, bearish ito eh, pababa siya eh. Sabi niya, pababa siya. O halimbawa, sabihin natin na, ay baka magbababa na siya. Pero bumalik siya. Sabihin na natin na kunwari, sa tingin ko, bababa yan. Di, mag-place na tayo ng order mga Kaps. Ito new order. Okay, mag-new order tayo. Yan, lumabas na. Tapos, halimbawa sabihin natin ang 0.05, pero mga Kaps ha, pag live na, hindi wag yan ha. 0.01 na lang mga Kaps, para masanay kayo sa malaking volume na yan. So, ganun. Ito mga Kaps, itong table, pwede natin i-drag ito eh. Yan, pwede natin i-drag. O halimbawa,
mag-order tayo, mag-sell tayo. Sell, kasi pababa na, sabi, mag-sell tayo, click natin ang sell. Okay, yon. Yan na, sell na tayo. Pero mga Kaps, anong mali natin? Nag-execute lang tayo. Pero hindi natin nalagay kung saan tayo magte-take ng profit at saka stop loss natin. 'Di ba? Kaya pwede dito na nag-appear na siya dito mga Kaps. Ayan ayan na. Nag-sell tayo 0.01 Euro USD sa presyo ganyan. Wala tayong nilagay. Pwede rin nating i-modify ito. I-right click natin ito. Dito tayo mag-modify. Right click. 'Yon. Modify. Yon, modify order. Yon. Modify order. Yon, doon tayo maglalagay. Halimbawa ay mag-take profit tayo. Baba natin yung mga Kaps ha. Mag-take profit tayo. Gamitin natin itong horizontal para malaman natin kung saan tayo. Halimbawa, dito tayo. Pag bumaba siya dito, kita tayo. Take profit tayo. Pag bumaba siya hanggang dito. Yan. Double click natin. So, i-enter natin itong 1.21243 dito sa take profit. Okay, yan. 21243. 21243. Tapos, halimbawa, mag-stop loss tayo na halimbawa mag-go against dito. Halimbawa lang. Kasi baka bumaliktad ng todo. Yun ang stop loss. Yan ang gamit ng stop loss mga paps. Maglagay tayo halimbawa hanggang dito. Stop loss natin. Kasi ang ibig lang sabihin ng stop loss kasi tayo nag-sell. Kaya pag tinan mo bumaliktad na siya. Bumaliktad, kung bumaliktad ang todo-todo, wipe out tayo. Yan ang kagandahan pag may stop loss. So, mag-stop loss tayo, halimbawa lang dito. Yan. Pag pumunta siya dyan, hanggang dyan lang talo na. Talo tayo mga Kaps, diba? Pero hanggang dyan lang. Tinan mo, bumaliktad nga, loko-loko siya. Mga Kaps, So, ang mag-stop loss tayo ng 213,666. 1.213. 1.2136. Ano yun? 666. Ayun. So, ayan na. Okay, na-click na natin yung modify order. Saan na ba yun? Wala, hindi. Nawala mga Kaps. Nawala na rin. May napindot ako mga Kaps. Anyway mga Kaps, ganun. Sa next video na lang mga Kaps ha. Yung Lola, may napindot yung Lola. Okay mga Kaps. In the meantime, dyan lang muna tayo. See you sa next video. And don't forget to click, alam nyo na, nung i-click na button, subscribe, at saka yung bell button para ma-notify kayo kung kailan ko ma-upload yung video na sinasabi ko, ha? Bye mga Cubs. God bless.